Okay, isang mapagpalang araw uli sa ating lahat mga kapatid. Ito po muli ang Kohelet Ministry na magpatuloy na magdadala sa atin ng salita ng Diyos. So, muli balikan natin yung ating mga pinag-aaralan. Welcome po uli sa ating pag-aaral. So, nasa episode 77 na po tayo. So, medyo mahaba-haba na rin at last meeting sa episode 76 pinag-aralan natin, mga bata pala ay sila yung magmamana talaga ng kaharian ng Diyos. So, napatunayan natin na walang minamanang kasalanan ang mga bata. So, tayo ang minana natin sa ating mga magulang, lalo higit na sa ating ninuno na si Eva at Adan ay yung resulta ng pagkakasala. At maliwanag din na tayo palang matatanda ay nais ng Diyos na tularan natin ang mga bata sa paraan na sila ay madaling sumunod, na sila ay hindi nagtatanim ng galit, na sila ay napakadaling utusan. Kaya nga sa atin, yung kapakumbabaan, mahalaga po yun tulad ng isang bata. So today, dagdagan po natin, sino po ba yung makakapasok sa kaharian ng Diyos? So dito po sa episode 77, i-share ko lang din sa inyo na wala pong dugo at laman na makapapasok sa kaharian ng langit. So, kinakailangan ang bawat isa ay mamatay sa katawan at sa dugo, lalo higit sa pagkakaroon natin ng glorified body. So, ibig sabihin, lahat po ng papasok sa kaharian ng Diyos ay bibigyan ng panibagong katawan ng Diyos. Kaya nga maliwanag ang sinasabi rin dito ni Apostle Paul, ipinaliwanag niya sa mga taga-Korinto kung sino-sino yung makapapasok at alam din natin na darating ang Panginoon at sa pagdating ng Panginoon, ito yung panahon na dadalhin niya tayo doon sa final destination natin. So mahalaga po itong alam natin na tayo pong lahat ay merong final destination at sa pagkakaroon natin ng glorified body, tayo po ay makakarating do'n sa final destination. Hindi po tayo makakarating do'n sa destinasyon natin o sa heaven or sa hell na taglay natin yung katawang nabubulok o yung composed by the flesh and blood. So, maliwanag po ang sinabi rito. Basahin po natin sa aklat ng unang Korinto chapter 15, verse 50. Ang sabi rito, "Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid, ang binubuo ng laman at dugo ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos, at ang katawang panlupa ay di maaaring magmana ng buhay na walang hanggan." So, napakaliwanag ang sinasabi rito na hindi makakarating sa kaharian ng Diyos ang sinumang nabubuhay ayon sa dugo at laman. At kinakailangan na, sabi pa nga rito, magkaroon siya ng katawang panglangit. So, hindi puwedeng merong katawang panlupa ang gagamitin natin sa pagpasok sa kaharian ng Diyos at hindi magmamana ng buhay na walang hanggan. So, maliwanag na ang katawang panlupa ay hindi puwedeng maka-receive ng buhay na walang hanggan o hindi siya magmamana ng buhay na walang hanggan. Kaya nga tayo, bago tayo makarating doon sa kaharian ng Diyos, dapat po tayo merong bagong katawan na hindi nabubulok para siyang magmana ng katawan. Tulad po ng katawan natin ngayon, tayo po ay tumatanda, tayo po ay namamatay, at higit sa lahat tayo ay mabubulok. At pagdating ng panahon, tayo po ay matutulad na rin sa isang alabok kung saan tayo nanggaling. Kaya po mga kapatid, unawain natin yung bagay na ito para alam natin na kailangan din nating mawala sa katawang lupa natin o sa katawang
binubuo ng dugo at laman bago tayo magsipasok sa buhay na walang hanggan. Sabi po sa verse 51, ito po yung sinasabi ni Pablo rin. Sabi rito, pakinggan nyo ang hiwagang ito. Hindi mamamatay ang lahat, kundi ang lahat ng ito'y babaguhin. So maraming nagtatanong din, paano pagdating ng Panginoon, patay na ba lahat ang tao? So hindi pa. At meron pa nga pong makakakita sa kanyang muling pagbabalik. At tayong mga nabubuhay, kung sakaling dumating ang Panginoon sa araw na ito, dadatnan niya tayong buhay. At dadatnan din niya yung mga nangamatay. Lahat ng nangamatay ay dadatnan din niya. Kaya nga dito, ang sabi, hindi mamamatay ang lahat. Ibig sabihin, sa pagdating ng Panginoon, sa pagbibigay niya ng bagong katawan, so meron siyang aabutang mga buhay pa at hindi na ito makararanas ng physical death kasi nga dumating na ang Panginoon. So papalitan na itong ating katawan. At ito po yung sinasabi sa mga sumusunod. Sabi sa verse 52, matapos tayong baguhin, sabi sa verse 52, sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling tunog ng trompeta. Pagtunog ng trompeta, ang mga matay ay muling bubuhayin at hindi na mamamatay. So, mabilis lang pala yung pangyayari na yun. Sabi nga, isang kisap mata, parang pag kumisap ka, seconds lang, ay napalitan na tayo. Ganon ka makapangyarihan ang ating Diyos na magbibigay sa atin ng bagong katawan at sabi nga, kasabay ng huling tunog ng trompeta. So, itong trompeta na ito sa Revelation ay napakarami at kada tunog nito may iba't ibang pangyayari. Ito yung huling tunog. Ibig sabihin, ito yung the last trumpet na maririnig natin at dito na pala tayo muling mabubuhay. Ang sabi nga dito, sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling tunog ng trompeta. Pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin. Excuse me po. So magkakaroon muli ng pagkabuhay yung mga patay. Kaya nga sa panahon na ito, kung merong mga nangamatay na, ito po yung mga nasa libingan na o yung mga nasa Hades na, sila po ay babangon sa kanilang kinalilibingan at sila ay muling mabubuhay at hindi na mamamatay. So, ibig sabihin, sa pagdating ng Panginoon, iiral na po yung everlasting life. Whether kung tayo po ay nasa kaparusahan o tayo ay kasama ng Panginoon doon sa kanyang kaharian. Kaya nga sinisikap natin maunawaan ang bagay na dapat nating gawin para tayo mapabilang doon sa everlasting na hindi tayo parurusahan. Sa halip ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan kasama ng ating Panginoon. Actually, parehas walang hanggan ang buhay na ibibigay. Mapahamak ka man o magtagumpay man o makarating ka sa langit o sa impyerno, parehas po eternal. So, hindi na mamamatay. Kaya po yung mga makasalanan, sila po ay muling bubuhayin para parusahan sa kaparusahang walang hanggan. Pero po yung mga nanampalataya sa Panginoon, nanalig at sumunod sa Kanya, sila ay bubuhayin para mabuhay magpakailanman. So, titingnan natin, kapiling ang Diyos at ang Kanyang kaluwalhatian. So, masarap isipin na tayo ay tinuturuan ng Panginoon ngayon sa pamamagitan ng banal na kasulatan na iniwan sa atin kung ano yung magiging senaryo sa Kanyang muling pagbabalik at kung papaano tayo makakapasok doon sa Kanyang kaharian. So, maliwanag na merong muling pagkabuhay sa pagdating ng ating Panginoon at yung magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po yung mga sumunod sa mga aral ng ating Panginoon. Sabi pa rito sa verse 52 pa rin, sabi, babaguhin tayong lahat sapagkat itong katawang nabubulok, sabi sa verse 53, ay dapat mapalitan ng di nabubulok. Ang katawang namamatay ay hindi na mamamatay. Kapag napalitan na ang katawang may kapag napalitan na ang
na ng walang pagkabulok ang nabubulok at napalitan na ng walang kamatayan ang namamatay, matutupad ang nasasaad sa kasulatan, nalupig na niya ang kamatayan. So, kung titingnan natin sa pagpasok natin sa kaharian ng Diyos, maganda na prepared po tayo kasi papalitan na po tayo ng katawang hindi nabubulok at katawang, hindi na mamamatay. Kaya nga yung pagdating ng Panginoon, ang ine-emphasize dito yung papasok sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin yung katawan nating lupa ay hindi makararating doon sa buhay na walang hanggan. So, hindi natin alam kung gaano maraming nagtanong na rin po sa akin kung anong klaseng katawan ang ibibigay sa atin. So, ang sabi nga, ito yung glorified body na tinatawag. Ito yung inihanda ng Diyos para sa ating lahat. At mapapansin natin ang isang tanong na hindi ko masagot-sagot at hindi naman masabi rin ng banal na kasulatan. Anong edad ba ako kapag ako'y muling nabuhay? So, ang hirap sagutin nung tanong na yon. Pero kung titingnan natin ang isang nakita kong, hindi ko lang matandaan kung saan, ang nakita kong, katawang ibibigay sa atin, yung the best. Ibig sabihin, kung ang katawan natin ngayon ay feeling mo na yan yung the best, kapag binigyan ka ng katawan ng Panginoon, mas the best pa yung, mabibigay sa atin. So, ibig sabihin, parang isang sorpresa ito sa atin kung anong klaseng katawan ang ibibigay sa atin, kung anong edad at, hindi natin alam baka ito yung panahon ng kabataan natin o panahon ng tayo ay matanda na. Pero ang mahalaga bibigyan tayo ng panibagong katawan. Ito po yung lagi nating, pinag-uusapan na sa pagpasok ko ba sa buhay na walang hanggan, ito pa rin ba yung katawan natin? So, hindi po. Kasi yung katawan natin ito binubuo ng dugo at laman at maliwanag po rito, hindi magmamana ng buhay na walang hanggan itong binubuo ng dugo at laman. So, maliwanag mga kapatid na ang pasusukuin ng Panginoon kapag siya ay muling bumalik ay ang kamatayan. Kaya nga maging prepared po tayo. At after this life, tayo po ay mabubuhay magpakailanman, either na doon sa kapahamakan o doon sa langit na magkakaroon ng kaginhawahan kasama ng ating Panginoon. So, pag-aralan natin ang lugar na yon ay wala ng pagtangis, wala ng gutom, wala ng sakit at wala ng dalamhati. Kaya nga masarap isipin na kung ang langit ay makakamit natin ang langit, ma-experience natin yung mga bagay na hindi po natin na-experience dito. At ito nga yung ipino-promote ng banal na kasulatan lagi sa ano ba meron sa langit? Bakit tayo gusto lang dalhin ng Diyos doon sa langit na tinatawag. Ito po rin yung tinatawag na bagong langit at bagong lupa o New Jerusalem na titirhan ng mga taong binigyan ng glorified body. Sabi po rito sa Revelation 21, pinakita kay Juan ang bagong langit at bagong lupa o yung Jerusalem na bumaba mula sa langit. Sabi rito, pagkatapos nito nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa, wala na ring dagat, at nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, bumababang galing sa langit buhat sa Diyos, gaya ng babaeng kinakasal, gayak na gayak, sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. So ito po yung pagkakaroon ng pakikipag-isa ng iglesia. Ang babaeng kakasal po rito ay ang iglesia at ang Panginoon po yung lalaking tinutukoy dito.
Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono, ngayon ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya at siya'y magiging Diyos nila. At wala na ring at papahirinan niya ang kanilang, la mga luha, mula ng kamatayan, dalamhati, pag-iyak, at sakit, sapagkat lumipas na ang mga dating bagay. So, ito po yung ini-o-offer ng Diyos sa sino man sa atin. Isang bagong langit, isang bagong lupa o tinatawag na New Jerusalem. Kung dito po sa sanlibutan ito ay pumangit na yung mundong ginagalawan natin dahil sa mga corruption, kasalanan, dahil sa pag-aabuso ng mga tao. So, papalitan ito ng Diyos para sa mga taong magtatagumpay. Kaya nga kung tayo po ay nalulungkot bakit ganito ang inaabot natin dito sa lupa, hindi tayo nakakaramdam ng galak minsan dahil sa sobrang sama na nangyayari sa sanlibutan ito at ngayon nga narinig natin kabit-kabilang panig ay bawat bansa dito ngayon ay naglalabanan, talagang umuulan ng apoy. Yung mga missiles nila talagang basta na lang pumapatak. So, masobra na po na ang kasamaan at ang sama ng daigdig kaya nga hindi po tayo dito maninirahan. Ang paninirahan natin ay isang bagong Jerusalem. Sabi nga rito na isang bagong Jerusalem, bumababa mula sa Diyos. So, merong bibigay ang panibagong langit at lupa ang Diyos na ang tawag dito ay bagong Jerusalem. Hindi ito po yung Jerusalem na nasa Israel. Ito ay buhat sa Diyos. Kaya nga po yung mga magtatagumpay na papasok sa langit, ang sabi rito, sila'y magiging bayan ng Diyos at magpupuri sila sa Diyos. At ang sabi nga rito, at papahirin niya ang kanilang mga luha. So, kung titingnan natin dito, para bang doon sa ilalim kasi, wala ng pag-iyak, pero bakit papahirin ng Diyos ang luha natin ng mga magtatagumpay? Ito po ang tinatawag na luha ng kaligayahan. So, minsan ang pagluha natin, di natin namamalayan dahil sa kaginhawaan o sa kaligayahang na-experience natin. So, ang Diyos ang magpapahid sa atin ng luha. Sabi nga rito, wala ng kamatayan. So, hindi na po darating ang kamatayan sa buhay ng sino man sa pagdating ng bagong Jerusalem. Ang sabi, wala na ring dalamhati o wala na tayong pasakit o sa mga pagdadalamhating ma-experience. So, wala na tayong kalungkutan o pag-iyak at mga sakit. So, kung dito nakakaranas tayo ng mga sakit, 'pag binigyan po tayo ng bagong katawan o yung pinalitan na ng Diyos yung ating katawan na hindi nabubulok, so wala na pong mga ma-experience tayong sakit. Hindi na rin tayo magugutom, sabi hindi na rin tayo maiinitan ng sobrang, init. So, titingnan natin dahil nga lumipas na ang lahat ng mga bagay. Kaya nga yung langit na titirhan ng bawat isang magtatagumpay ay isang bagong lugar kung saan hindi mo na ma-experience yung, mga bagay na na-experience natin dito. So, ito po yung, hindi natin maisip kung anong klaseng buhay meron tayo doon na inihahanda ng Diyos para sa atin. Kaya nga kung tayo ay magtatagumpay, kung tayo po ay patuloy na susunod sa aral ng Panginoon, tayo po ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. So, in preparation sa pagpasok sa buhay na walang hanggan, so dito pa lang sa lupa, 'no, sa panahon natin na ikaw ay malakas pa, ay kinakailangan mong, sundin yung aral ng Panginoon na ipinahayag niya. Kasi bago po mawala tayo dito sa lupa at mapunta sa libingan,
yung salitang ipinahayag ng Diyos sa atin ang siyang magja-judge sa atin. So, meron pong 'pag namatay ka para bang may pre-judgment na nangyayari at ikaw ay hinuhusgahan ng Diyos ayon sa kanyang salita. Kaya sa pagbabalik niya, ito po yung final judgment ng lahat. Pero yung pagpili mo bago ka mamatay papunta sa langit o papunta sa impyerno, ay nakasalalay po yan doon sa salitang ipinahayag ng ating Panginoon. So, basahin po natin sa John chapter 12, verse 47, 48. Sabi ng Panginoon mismo kasi rito, kung mapakinggan niyo naman sa verse 47 po, John 12:47, kung mapakinggan niyo naman ang aking salita ngunit hindi niya ito tuparin, hindi ko siya hahatulan, sapagkat naparito ako hindi upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito. Ito yung unang pagkakataon ng Panginoon na siya pumunta rito bilang isang Savior. Kaya nga sa pagparito niya nung una, sinabi niya ito, hindi ko hahatulan ang sanlibutan ngayon kasi naparito ako para iligtas ang sanlibutan. So ang Panginoon po ay nagparito nung nagligtas siya. At sa panahon na hindi pa siya bumabalik, siya ay Savior pa rin. Pero ang pagliligtas niya ay sa pamamagitan ng mga salitang inihayag niya sa atin. At sabi sa verse 48, may hahatol sa sinumang magtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking mga salita. So meron daw hahatol sa sinumang magtakwil sa kanya at saka magtakwil sa kanyang salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanya sa huling araw. So, iniwanan pala tayo ng Panginoon ng mga salita para humatol sa atin sa huling araw natin. Para bang kung titingnan natin, ano ba yung huling araw na tinutukoy dito? Ito po yung huling araw ng buhay mo nung ikaw ay nasa ibabaw ng lupa. Kaya pag namatay po tayo, ang destination natin ay nakadepende sa pagsunod natin doon sa salitang ipinahayag ng ating Panginoon. Kaya ang sabi rito, ah, ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanya sa huling araw. So tandaan natin ang paghatol ay puwedeng dalawa yung resulta, isang guilty at isang not guilty. Kaya nga whether we are guilty or not guilty, nakadepende lahat 'yan sa salita ng pinahayag ng Panginoon nung siya ay nabuhay. Kaya nga kung sinabi ng Panginoon na kayo ay manalig sa isinugo ng Ama, manalig tayo sa ating Panginoon na siyang isinugo ng Diyos. 'Pag sinabing, sundin niyo ang kaniyang mga utos, ang dapat nating gawin ayon sa sinabi ng Panginoon, sundin natin ang utos ng Panginoon. Kaya nga mahalaga po yung ating pinag-aaralan kasi kapag hindi po tayo nag-aral ng salita ng Panginoon, wala po tayong chance na maligtas, 100%. Kasi hindi natin sinunod ang nagbigay sa atin ng instruction para tayo ay makabilang sa buhay na walang hanggan. Puwede tayong maging matalino, puwede tayong maging inhinyero o tayo nag-aral ng kung ano-ano man. Once na ang Biblia ay hindi natin naisama sa ating pag-aaral, hindi natin matututunan yung paano tayo makarating sa buhay na walang hanggan. Paano tayo makarating sa langit. Kapag hawak-hawak natin ang banal na kasulatan at alam natin ang banal na kasulatan, hawak-hawak natin ang mahalagang dokumento sa ibabaw ng mundong ito. Ito po ang banal na kasulatan. Kaya nga once na tayo ay hindi nag-aral ng salita ng Diyos, hindi natin matatagpuan yung kanyang instruction, hindi natin matatagpuan yung kanyang promise, hindi natin siya makikilala. Kahit ang langit na gusto mong puntahan, hindi mo alam kung ano yung gagawin doon. Kaya nga dito sa ating pinag-uusapan, ipinakikilala natin yung final destination, yung langit, kung saan ay hindi puwedeng, makapasok doon ang binubuo ng dugo at laman.
at hindi magmamana ng buhay na walang hanggan ang katawang panlupa. Kaya nga once na po tayo ay nakarinig ng teaching ng Panginoon na sinasabi niya, ito yung dapat mong gawin, ito yung dapat mong sundin, ito yung ah, gagawin para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. So, wag na po tayo magdalawang isip. Sundin natin kasi nga po, hindi na po tayo mamamatay sa kabilang buhay at kung tayo parurusahan, araw-gabi. Tatandaan niyo po ba yung lesson natin sa impyerno? Sa impyerno, ang sino mang masasadlak doon na binigyan ng panibagong katawan na hindi namamatay, ang sabi, kakainin siya ng uod araw-gabi habang siya ay nakatubog sa kumukulong apoy at asupre magpakailanman. So, ibig sabihin, walang hanggan yung paghihirap, yung pagngangalit ng iyong ngipin dahil sa sobrang init na naranasan mo sa impyerno at lalo higit may uod pa na kumakain sa'yo at hindi rin namamatay yung uod at hindi namamatay yung apoy. Kaya nga hindi po sa nananakot tayo, ito po talaga yung kahinatnan ng hindi makapapasok sa buhay na walang hanggan o sa kaharian ng langit. Kaya nga yung langit na pinag-uusapan natin, napakaganda ng lugar na ito, napakabuti at para lamang ito sa mga taong sumusunod sa aral ng ating Panginoon. Kaya nga mahalaga itong mapakinggan muna ng sino man bago niya ito sundin. Kaya nga sabi, hindi ko sila hinahatulan, ngunit may hahatol sa kanila. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanila sa huling araw. Kasi yung pinahayag na salita ng Diyos, ng ating Panginoon, salita yun ng Ama na may-ari ng langit. Kaya sa verse 49, sabi rito, sapagkat hindi ako nagsasalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang Amang nagsugo sa akin ang siyang nag-utos sa akin kung ano yung aking sasabihin at ipahayag. So, gano'n pala kung bakit kailangan natin manalig sa Panginoon, maniwala sa Panginoon. Kasi yung mga ipinahayag niya hindi nagmumula sa kanya kundi mula sa Diyos na may-ari ng langit. Kaya bilang mga kapatid sa Panginoon, so tandaan natin yung kahalagahan ng pag-aaral ng salita ng Diyos ay magdudulot sa atin ng kaalaman at kaunawaan kung paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan at makapanirahan do'n sa langit na ibinibigay ng Diyos sa sinumang mananampalataya sa Kanya. Kaya nga dito sa ating ginagawang pag-aaral, maiksi lamang ang ginagagawin natin every week at, pilitin natin na tayong lahat ay matuto at higit sa lahat malaman natin yung instruction ng Panginoon para ma-meet natin yung mga bagay na ipinagagawa ng Diyos sa'tin para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So, maliwanag do'n sa sinasabi ni Paul, hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos ang binubuo ng dugo at laman. At hindi ito maaaring magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya nga do'n sa pinaliwanag ni Paul sa atin sa pamamagitan ng Panginoon, tayong lahat po ay babaguhin bago tayo magsipasok doon sa kanyang kaharian at magkaroon tayo ng paninirahan doon sa langit o bagong langit at bagong lupa na inihahanda ng Diyos para sa mga taong sumusunod at nananalig sa Kanya. So tandaan po natin, marami pong believers ang Diyos, pero hindi po sila nagiging followers kasi hindi po sila sumusunod sa ating Panginoon. Ang langit ay ang laman ng langit ay mga taong nagkasala na sumunod sa Diyos. At ang langit din ay para sa mga taong nagiging faithful sa Panginoon, lalo higit sa pagsunod at sa pagkilala sa ating Panginoon. So, dalawang bagay lang ang hindi makakapasok doon sa langit, yung mga taong hindi kumilala sa Diyos at ang mga taong hindi sumunod sa Ebanghelyo ni Kristo. So, ang good news ay mahalaga. Ito po yung Ebanghelyo ng Panginoon na magbibigay sa atin ng pag-asa para makapasok sa buhay na walang hanggan. At kung hindi pa po ninyo alam ang
ang good news o yung ebanghelyo ay puwede po kayong mag-message. Sasagutin po natin 'yan at, kung gusto niyong personal, message yung answer ko, ibigay niyo lamang po ang inyong contact number and then puwede kong tumawag personal o puwede kong padalhan kayo ng isang short video regarding doon sa answer na itutugon ko sa inyo sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Muli, magkita-kita po tayo sa susunod na episode. So, ang mahalaga tayo pong lahat ay nakarinig ng salita ng Diyos at magtagumpay tayong makarating sa buhay na walang hanggan. So, God bless po. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon at ingatan niya tayo. See you again next meeting.